Hello po, Ate Lors. Ikinasal po kami ng asawa ko nung 1 taon. Bago pa yan, kami po ay magkarelasyon ng halos 2 taon. Pero ang problema ko po ay bakla po pala siya. Mayroon na akong kutob bago pa kami ikasal. Pero ngayon po ay napatunayan ko na bakla nga siya dahil nahulihan ko po siya na meron siyang kachat at kinausap ko po siya at umamin naman po siya. Ayaw niya daw pong makipaghiwalay sa akin dahil mahal din naman daw po niya ako, kaso hindi ko po matanggap na pwede siya sa akin at pwede rin siya sa lalaki. Wala naman po kaming anak. Gusto ko sanang makipaghiwalay. Valid po ba ito sa annulment? Thank you. Okay, so medyo masalimuot tong sitwasyon mo. Actually, valid naman yung nararamdaman mo kasi hindi maliit na bagay ang natuklasan mo. At meron pala siyang sexual attraction o identity ng asawa mo, questionable dito, pagkatapos ng inyong kasal. Hindi naman natin gina-judge dito yung pagiging bakla ng asawa mo dahil hindi naman ibig sabihin pag bakla masamang tao na. Meron lang talaga siyang same-sex attraction. Para sa iyo valid rin naman na hindi mo kayang tanggapin yung ganitong sitwasyon dahil ang pinasok mong marriage ay kayong dalawa, babae at lalaki. So kaya nung nagkaroon ng ganito, syempre, nagulat ka at gusto mong makipaghiwalay. Ang malaking issue dito ay yung pagtatago niya sa'yo. Nung bago pa kayo ikasal, kung kamo nararamdaman mo na parang, yun nga, bakla nga siya, so tinago niya yon. So meron ding deception bago kayo ikasal at yung habang kasal na kayo. Hindi tugma yung expectation mo dun sa marriage na pinasok mo. Kaya natural lang na nasasaktan ka dito, nalilito ka, nawalan ka ng tiwala at gusto mong makipaghiwalay. Pagdating naman dun sa annulment, hindi ako abogado pero ang naiintindihan ko pagdating sa annulment ay kailangan patunayan mo sa korte na nangyari yung ground prior to your marriage. So kung sinasabi mo nga naramdam mo na noon pa ay bakla nga siya bago pa kayo ikasal, so siguro ay pwede itong ground pero kailangan mo itong patunayan sa korte at kailangan mo at ipapasok to as psychological incapacity. Tapos yung deception, yung tungkol sa sexual orientation niya, 'di ba? Yung hindi niya kayang i-fulfill ang marital obligation dahil dito. Pero meron din kasi ako nakikita no na silahis yata yung tawag doon na alam mo yun, may pamilya, may anak, pero yun nga, bakla din sila. Napupulfill din nila yung marital obligation. So, ang challenge dito is yung patunayan na hindi niya kayang i-fulfill yung kanyang marital obligation. Tsaka yung inability to perform yung essential marital roles. Pero kung kaya naman niya, halimbawa, nakikipagtalik naman siya sa'yo as marital roles niya yun, kaya niyang i-fulfill. So, kailangan mo ng abogado dito para ma-evaluate at ma-assess ng abogado ano talaga ang magiging ground mo para mahiwalayan mo si mister. Tapos yun sa'yo, talagang gusto mong makipaghiwalay, ibig sabihin, valid naman to na ayaw mong ipilit yung relasyon na hindi naman yun yung ine-expect mo. Kaya ganyan yung pakiramdam mo, kaya gusto mong makipaghiwalay. Pero kung gusto mo pa ng isang one last chance na kausapin mo siya na ano ba talaga ang gusto niya. Kaya ba niyang maging fully committed sa'yo na hindi siya manlalalaki? O gusto niya pareho? Kaso nga nakausap mo na, umamin sa'yo at ang sagot gusto niya pareho. Malinaw na talagang pinili niya ay pwede siyang manlalaki at pwede rin siyang mister mo. Iyon nga, ikaw ang magdidesisyon kung kaya mo yung ganong sitwasyon. And then kung hindi mo nga kaya, wag mong sisihin ang sarili mo at hindi rin ito pagiging selfish dahil hindi naman ito yung setup na ine-expect mo bago ka magpakasal. Kaya kung gusto mo siyang hiwalayan, talagang merong kang valid reason para gawin yan. Pero maigi na rin na mas maaga nalaman mo tong ganitong sitwasyon, wala pa kayong mga anak. So ayun lang, so nasa iyo ang desisyon yan. Kung hindi mo kaya at kailangan mo ng annulment ay kumuha ka ng abogado. Thank you. Hello Ate Lors, what to do po if your partner has first child and you don't have own child? First time ko po na-meet at dalagitan na ang anak niya sa pagkabinata. Medyo naiinis ako kasi naramdaman ko mas mahal niya ang anak niya. Or ganun lang siguro ang feeling pag first time mo ma-meet
nung umuwi kami sa probinsya nila. Nahihirapan po ako sa pakiramdam ko. Simula nakabalik kami sa Manila, palagi na lang silang nagchat-chat, nag-I love you. I felt left behind. Please advise. For now, ang hirap pala sa pakiramdam ng live-in partner ko ay single dad. Years ago, alam ko na, pero this year lang ulit nang magkita ang mag-ama. Sabi niya, bumabawi lang siya sa mga taon na wala siya sa buhay ng anak niya nung nagkahiwalay sila, 3 years old pa lang yung bata. Alam ko, need ko intindihin, ang hirap pala gawin kesa sabihin. Actually, yung nararamdaman mo kasi ngayon, combination yan ng maraming emosyon. Nandyan yung insecurity, andyan yung adjustment, andyan yung selos, andyan yung takot ka na maiwan, at andyan din yung ang pakiramdam mo ay hindi ikaw ang priority. So yan yung halo-halong emosyon nararamdaman mo dyan. At totoo yun kasi ibang klase kapag ka personal na nagkita. Iba kapag actual mong nakikita yung bonding nung mag-ama. Kesa noong idea pa lang, kesa noon pa na hindi pa sila nakikita. Ngayon, actual mo siyang nakikita. So iba talaga ang dating niyan. Pero ang mahalaga mong maintindihan dito ay iba ang relasyon ng magulang at ng anak. Ibang uri at ibang klase ng pagmamahalan yan. Kaya hindi ito dapat maging competition sa side mo. Kasi hindi ibig sabihin na ganyan yung ginagawa niya, masyado siya nakafocus sa anak niya, hindi ibig sabihin na mas mababa na ang pagmamahal niya sa'yo. Kasi magkaibang klase ng pag-ibig yun, magkaibang klase ng pagmamahal yun. Yung pagmamahal sa anak at yung pagmamahal sa'yo, hindi mo pwedeng ikumpara yon kasi magkaiba yon. Pero naiintindihan ko kung bakit ka ganyan, bakit ka may pakiramdam na ganyan. Kasi isa, wala pa kayong sariling anak. Then first time mo na makita na together sila at yung attention nung ka-live-in mo ay nandun sa anak. Na dati ang attention sa'yo lang, syempre ngayon actual nandyan yung bata, ang attention nandun sa bata. At nakikita mo ngayon talaga na emotionally invested yung ka-live-in mo or yung partner mo dun sa bata. Ang pakiramdam mo ngayon parang biglang may parte ng buhay ng partner mo na hindi mo kayang pasukin, na hindi ka bahagi nito at iniisip mo saan ako lulugar ngayon. Kasi parang nararamdaman mo ngayon emotionally ay naging outsider ka dahil nakafocus nga yung partner mo dun sa bata. Lalo kung hindi sila matagal magkasama. So dito kasi ang lalabas talaga dyan, bumabawi talaga siya bilang ama. Kasi posible na meron siyang guilt feeling. Kagaya niyan, 3 years old pa lang nung naiwan niya yung bata, nung naghiwalay sila nung asawa niya. And then guilt feeling, may excitement, and then emotionally overwhelmed. Siyempre tuwan-tuwa yan na makasama muli yung bata. Kaya talagang ang attention niya talagang nakafocus doon. Pero hindi ibig sabihin, kinalimutan ka na or hindi ka na mahal on that moment. Ang importante dito, alam mo, ay bantayan mo yung sarili mo. Kasi magkakaroon ka dito ng silent resentment doon sa bata, emotional competition, at magkakaroon ka unti-unti ng emotional withdrawal. Dahil kapag hindi mo na-process tong nararamdaman mo ngayon, na parang ganyan nga na akala mo hindi ka na mahal, na nagsiselos ka, ang maaari mong maramdaman dito, kaagaw mo yung anak niya. Which is delikado ito sa relasyon ninyo ng partner mo. Kasi hindi naman talaga kaagaw yung anak. Kasi magkaibang klase ng pagmamahal yon, magkaibang klase ng relasyon yon. So ang pwede mong gawin dito ay una, wag mong ikumpara ang sarili mo at ang relasyon nyo dun sa bata. Dahil hindi mo kalaban yon, anak niya yon At tingnan mo ang positive side kasi magandang sign ito bilang isang lalaki. Ibig sabihin, responsable siyang ama. Gusto niyang bumawi doon sa bata sa mga pagkukulang niya. Diba? Marunong siyang magmahal bilang ama. At magandang quality yon ng isang lalaki. Mas mahirap kung yung kapartner mo ngayon nakikita mong pinababayaan yung anak. So, pangit na senyales yon. So, number 2, intindihin na catch up pace yon every time na magkikita sila. Kasi dun sa tanong mo, ngayon lang sila uli nagkita. So catch up pace yon. Talaga namang ikaw bilang partner, dapat unawain mo ng buong buo na sa kanya muna ang atensyon. Talagang dun muna sa bata. Back up ka lang. Kasi ganun talaga ang mangyayari. Kasi ako, actually, ano lang naman, isi-share ko lang naman yun sa akin. Sa akin ganun, kapag ka
imimit ng asawa ko yung anak niya, talagang catch up yun. 100% binibigay ko. Inyo yan. Hindi ako kasali dyan. Kasi kailangan nyo yan. And then wag na wag mong hahamunin or sasabihan yung kapartner mo na mas mahal mo ang anak mo kaysa sa akin. Mali yun. Ang pinakamagandang approach dyan, ang sabihin mo, if ever talagang i-bring out mo itong issue na to sa kanya, sabihin mo lang na medyo nahihirapan lang ako sa pag-a-adjust sa bagong dynamics ng ating relasyon, or sabihin mo lang na minsan na pakiramdam ko lang minsan na na-out of place ako, o kaya naman pwede mo sabihin sa kanya na gusto ko lang naman na maramdaman na kahit nandyan yung anak mo, hindi ako totally out of place. And then, number 4, bigyan mo ng chance yung sarili mo na makilala yung bata. Hindi siya kasi threat. Hindi yan threat sa relasyon ninyo. Kasi yun yung nararamdaman mo. Magkaiba kasi talaga yan. Kung magiging close ka dun sa bata, posible na mawala yung tension na nararamdaman mo at mas maging natural yung connection ninyo bilang, future stepmother ng bata. Magkakaroon kayo ng natural na connection, medyo mababawasan yung iyong nararamdaman. And then, kung dahil dyan nabigla ka, tanungin mo yung sarili mo, handa ba talaga akong makipagrelasyon sa taong ganito, may anak na involved? Kasi nung sabi mo sa tanong mo, alam mo na yan noon pa. So, dapat pinaghandaan mo na yan. Dapat prepared ka na sa ganyang setup. Hindi ka dapat nagulat nung nagkita sila. Kasi parte yan ng buhay niya. Anak yan eh. Kung baliktarin mo yung sitwasyon, ikaw yung may anak, tapos siya yung walang anak. Tapos after ilang taon, 10 years mo bago nakita yung anak, tapos bigla mong nakasama yung anak mo. Anong gagawin mo? Ganon din siguro. Baka halos hindi mo siya mabigyan ng attention dahil na-overwhelm ka sa pagkikita nyo ng anak mo. At palagi mo tandaan, kapag ka nakafocus dun sa bata, hindi ibig sabihin hindi ka na mahal at wala ka ng space sa puso niya. Magkaiba talaga yon. Hindi mo pwedeng ikumpara yung relasyon at ikaw dun sa bata. Ang kailangan mo lang linawin dito yung malinaw ang role mo. Ikaw yung partner, secure ka emotionally, mahal ka nung kapartner mo, at healthy ang communication ninyo. Nasasabi mo sa kanya yung nararamdaman nyo. Pero dito, wala kang threat dito, walang risk dito. Anak kasi yan. So, ayun lang, wag mong hayaan na maramdaman mo na competition ang tingin mo dun sa anak niya. Actually, ang tingnan mo talaga dyan ay kung mabuti siyang ama at ganyan siya klase magmahal sa anak niya, ganun ka din niya mamahalin. At dyan ka makakaramdam na secure ka emotionally. Kasi ang lalaking marunong magmahal bilang ama, natural, meron din yan capacity na magmahal ng totoo sa isang babae. So, kailangan mo lang balansehin dito yung nararamdaman mo. At paghiwalayin mo yung relasyon ng mag-ama at yung relasyon ninyong dalawa, magkaiba yon. Ate Lors, bakit po ganito ang nararamdaman ko? Tinutulak niya ako sa ibang lalaki. Every time hindi kami magkaintindihan or may away kami, paulit-ulit niya akong pinagtatabuyan sa ibang lalaki. At masakit yung para sa akin. So ang feeling ko ay okay lang sa kanya na mawala ako sa buhay niya. At ngayon, bakit nagigilty at nakukonsensya ako na nagmahal ako ng iba? Kahit alam ko naman na binitawan niya na ako, andyan pa rin ang feelings ko na nagtaksil ako sa kanya kahit wala na kami. Bakit ganito na lang ang nararamdaman ko? Parang sarili ko pa ang sinisisi ko. Yung feelings na hindi ko maintindihan. Ganito kasi yan. Kaya ang feeling mo ay parang nagtataksil ka pa rin sa kanya kahit wala na kayo kasi hindi ka pa totally nakaka-move on. Hindi ka pa totally nakaka-heal. Posibleng yung katawan mo ay nakaalis na dahil meron ka na ngayong panibagong karelasyon. Pero ang isip at puso mo ay nakakabit pa rin doon sa ex mo, may attachment ka pa rin. Kapag ka ganun, kahit may bago ka ng minamahal, parang kasalanan mo pa rin or parang nagigilty ka pa rin sa ginagawa mo kasi nga hindi ka pa totally move on. Pero dapat dito ay tumutok ka doon sa realization, yung katotohanan na ginawa niya sa'yo before, na paulit-ulit ka niyang itinataboy, humanap ka ng ibang lalaki, or umalis ka, or wala akong pakialam sa'yo. Yan kasi yung mga ibinigay niyang sakit sa'yo. Pero ito yung mahalaga na dapat mong maintindihan dito. Hindi ka nagtataksil sa taong paulit-ulit ka ng itinaboy
at binitawan ka na. Kasi wala na, tinapos niya na, 'di ba? So ang totoong nangyari kasi doon nung napagod ka, nasaktan ka, tapos may taong dumating na nagbigay sa ng emotional comfort, 'yan yung kaya ka nagkaroon ng someone. So dito nalilito ka bakit mo sinisisi yung sarili mo wala naman na kayo. Kasi andyan yung alam mo yung 'pag mababa ang loob ng isang tao, mabuti kang tao, ayan, kaya ka nakokonsensya. Dahil yung paghihiwalay niyo hindi mo kagustuhan. Kumbaga dahil sa pagtataboy niya sa'yo, lumayo yung loob mo hanggang sa may nakita kang iba. So ito lang naman ang sasabihin ko sa'yo, kaya ka na nakakaramdam ng ganito, ng pagkalito, parang nakokonsensya ka pa kahit hindi na kayo, sign lang 'to na isa kang mabuting tao. Kaya ang feeling mo nakokonsensya ka, pero tanggapin mo na matagal ka nang inabandona emotionally nitong ex mo, 'di ba? Hindi lang physical ang iniwan sa kundi emotionally. Kasi noon ka pa niya pinagtatabuyan. So ngayon, aralin mo kung paano mo paghihiwalayin yung guilt at saka yung katotohanan. So yung nakokonsensya ka at saka yung katotohanan, paghiwalayin mo yun, magkaiba yun. So tingnan mo yung dalawa. Talaga bang niloloko ko siya? Reality? Hindi. Kasi hindi na kayo. Matagal na ba niya akong pinagtulakan? Oo, totoo. So doon ka sa katotohanan. Ang totoo ay hindi ka nagtataksil dahil hindi naman na kayo, tapos matagal ka niyang inayawan na. Tinutulak ka palayo. Tumutok ka sa katotohanan para makapag-move on ka. Kasi unfair naman to doon sa karelasyon mo ngayon na meron ka pang nararamdaman na ganito. Meron ka ng karelasyon. So kung mahal mo at nirerespeto mo yung karelasyon mo ngayon, ay aralin mo na kalimutan to, na ihiwalay mo yung katotohanan sa konsensya mo para maka-move on ka ng tuluyan. Kailangan mo mag-heal dito, hindi ka move on 100%, kaya mo pa to nararamdaman. At saka tingnan mo yung ginawa sa'yo, hindi yung nararamdaman mo na konsensya.